para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Yan yung eksaktong sinabi mga tol ni Senator Risa Hontiveros matapos niyang malaman at i-report dito sa Senado na noong July 18 pa daw nakalabas ng bansa ang sinibak na mayor ng Bambantarlac na si Alice Guo o Guwaping mga tol. So panoorin natin tong balitang to. Ito mula sa Net25, no? Medyo hindi natin to nabigyan ng pansin sa mga nakaraang reaction natin kasi naglabas na ng naglabas na ng warrant of arrest, 'di ba, para dito sa mayor, pero paano nakawala o paano nakalabas ng bansa mga tol. Anyway, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Noong July pa nakapuslit o nakatakas palabas ng bansa ang kontrobersyal na sinibak na mayor ng Bambantarlac na si Alice Guo. Biruin mo, no, meron na siyang arrest warrant. Dapat meron niyang hold departure order. Hindi siya pwedeng makalawala ng bansa. Makakalabas lang yan ng bansa mga tol if meron diyang tutulong, may nabayarang mga opisyal ng gobyerno na papayag na makalabas ng bansa yan mga tol. Di ba? Ay naku po. Sige, tuloy natin. Itong nabunyag sa Senado batay sa hawak na dokumento ng isang senador kung saan unang nagpunta si Guo sa Malaysia at saka tumuloy sa Singapore para makipagkita sa kanyang mga magulang. Balikan natin si Mean Corvera live mula sa Senado. Mean! Yes, Wedge, may posibilidad umanong may tumutulong na mataas na opisyal dito kay Bambantarlac Mayor Alice Guo, kaya nakakalabas-masok ito ng bansa. Ayon sa mga senador, may posibilidad na madalas itong ginagawa ni Guo at kahit pa may nakapending na warrant of arrest laban sa kanya ang Senado. So paano nangyari yun? Diba? Siyempre sa panig naman ni Senator Gatchalian at si Senator Risa Hontiveros na talagang nag-imbestiga rito at sa panig naman ng gobyerno syempre na gumastos ng pera tayong mga mamamayan dahil buwis natin ang ginagamit sa lahat ng session na ginagawa nila mga tol, parang nawalan ng saysay, di ba? Kasi yung ang tagal inimbestigahan niya sa Senado, ang daming mga papeles na nilabas, ang daming mga dokumento at napag-alaman nga talaga na itong si Mayor Alice Guo ay hindi naman pala talaga Filipino kundi isang Chinese na nagngangalang Guwaping at na gumawa ng peking dokumento rito sa Pilipinas kaya inimbestigahan, ngayon natanggal sa pagiging mayor. Ngayon mga tol, nakalabas ng bansa. Ganun ba tayo talaga? Kawalang kwenta mga tol? Kaya pala ginaganito lang tayo ng iba't ibang mga bansa o ng China mga tol, no, napaglalaruan lang nila tayo. Kasi marami rito sa Pilipinas ang nabibili ng pera. Nakalabas na ng bansa ang suspendidong mayor ng Bambantarlac na si Mayor Alice Guo. Sa kanyang privilege speech sa Senado, sinabi ni Senador Risa Hontiveros na nakatanggap siya ng report mula sa National Bureau of Investigation na lumabas ng bansa si Guo noong July 18 patungong Kuala Lumpur, Malaysia. So galing sa NBI itong report. Sa dokumentong ipinakita ng senador, nagtugma ang flight manifest sa pasaporte ni Alice Guo. Mula sa Malaysia, tumuloy ito sa Singapore kung saan doon siya nakipagkita sa kanyang mga magulang na sina Lin Wenyi at Guo Wanzhong. Ang mga magulang ni Guo ay umalis sa China noong July 28 kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Hindi raw ito nakita sa CCTV footage sa anumang paliparan palabas ng bansa dahil posibleng tinulungan ito mismo ng mga taga-immigration o mga otoridad at idinaan sa hindi mahagip ng CCTV. So alam na agad ng Senado kung sino ang mga susunod na iimbestigahan nila. Alam na agad nila, di ba? Kinondenan ng mga senador ang ginawang pambabastos ni Guo sa mga batas ng Pilipinas. Hinala nila sumakay si Alice Guo sa isang chartered flight. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad sakay ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretso-diretso ka na sa gate, sakay ng limousine mo, SUV, and then pagdating sa tarmac, aakyat ka sa aeroplano mo, and then here comes the CIQ, Customs, Immigration and Quarantine. At kung yun ay kasabwat ni Alice Guo, madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan.
Iginiit ng mga mambabatas na dapat gumawa ng paraan para mapapanagot si Go at sino mang opisyal na tumulong sa kanya para makatakas. Wala, no? Tinapak-tapakan ng Senado, mga tol, no? Tinapak-tapakan silang lahat para silang pinagsasampal sa mukha dahil sa nangyari. 'Di ba? Sila yung magiting na nag-imbestiga rito eh. Madali pa nga raw magagawa ni Go na makapuslit pabalik ng Pilipinas na tila pinaglalaroan lang ang mga otoridad. And this really is a national security concern. Aside from the fact that this Mayor Guo had left the country and supposedly having been assisted by law enforcers or even officials of government, because there was already a hold or a ban, but she was able to leave. And whether there's a video or not, those are details. But we must further investigate, and the Deputy Minority Leader is correct, and how these agencies of government must be answerable on how a wanted person is able to escape the country. Sa madaling salita, mga tol, kung ang isang wanted na tao dito sa Pilipinas nakakalabas ng bansa natin sa pamamagitan ng sabi nga nila, 'di ba, may mga tumulong daw na ahensya ng gobyerno, mga government officials ang tumulong diyan. Pwedeng-pwede ring makapasok yung mga wanted na kriminal sa iba't ibang panig ng mundo, mismong galing sa China, makakapasok dito sa Pilipinas, mga tol. At pwedeng ritong magtayo ng ano nila, 'di ba? Ng hindi magandang gawain nila. Talagang threat 'yun, mga tol, sa national security natin, 'di ba? Kasi ganito tayo kaluwag. O sabihin natin mahigpit tayo pero marami tayong tiwali na opisyal na nandiyan na dapat hindi sila nandiyan pero yun ang nagiging daan para makapasok at makalabas at makapasok ulit yung mga ganitong klaseng elemento, mga tol, di ba? Pero sabi ni Senador Grace po, may record ang kaap at maaring matrace ang sinakyang eroplano ni Go. I'm sure we have a list. If they went to Malaysia, ilan yung mga flight papuntang Malaysia? Whether it's private or a passenger plane, we should be able to determine that. Kasi syempre meron yung traffic, di ba? So they should have a master list of who had taken off. Mungkahi naman ni Senador Juan Miguel Zubiri humingi ng tulong sa Malaysia hinggil sa flight details ni Go para matukoy ang eroplano at sino ang posibleng tumulong sa kanya. You have also manifest. You cannot leave. The CAAP can fine or actually dismiss pilots in the failure to name the members in the manifest. And it has to be the authentic name. It has to be a certified name with passport. So, pati yung pilot. Authentic name. It has to be a certified name with passport. So, my suggestion, Mr. President, to the committee is to go back and subpoena, of course, CAAP, and if they give you the documents on who the chartered plane that provided this escape, then you can subpoena these individuals. Pero imposibleng darating yan sa international port na walang document kung anong eroplanong sinakyan niya at yung airplane number, because that's a violation of international law. Tama, tama. So may mga paraan, mga tol, para maparusahan kung sino man yung mga tumulong, 'di ba? Kasama na doon yung pilot, mga tol. Pilot, yung co-pilot niya at syempre yung mga tawag dito, steward na nandoon, mga tol. Wedge, sabi ng DOJ, tinitingnan pa nila kung may katotohanan ang report na ito kasi nito lamang Biyernes nakapag-file pa daw si Alice Go ng kanyang counter-affidavit sa kasong human trafficking. Hindi naman si mismong Alice Go nag-file nun, yung mga attorney niya nag-file nun eh. 'Di ba? Madali lang naman gumawa ng advance paper eh. Madali naman pumirma din ng advance eh. 'Di ba? Ang dali na lang ng mga ganung bagay eh. Hindi naman si mismong Alice Go ang pupunta dun sa lugar para mag-file. Eh, wanted nga siya. Ayaw nga niya magpakita. Diba? Yung mga attorney niya gumawa nun. Ang kanyang counter-affidavit at ay notaryado ng isang attorney, Elmer Galicia, noong August 14. Sa impormasyon nila ay ang isang affidavit daw ay dapat pinipirmahan sa harap ng isang nagnonotaryong abogado. Sa impormasyon... Ang tanong, si Alice Guo ba talaga ang nandoon, mga tol? Eh di ba wanted nga siya? Pinaghahanap nga siya eh.
'Di ba? Sa tingin mo ba lalabas pa ba 'yan ng lungga niya? Parang si Ikibuloy na lang 'yun mga tol, ayaw na magpakita, 'di ba? Din ay noong July 20. At kung naghain talaga ng affidavit doon at sinasabing ang magpa-file ng affidavit ay kailangan pumirma mga tol sa harap mismo nung gagawa ng attorney mga tol. Imbestigahan din yung attorney na yon. Kung nasa harap niya ba talaga si Alice Guo nung nag-file ng affidavit nitong August 14, di ba? Mula sa Malaysia, nagtungo si Alice Go sa Singapore sakay ng isang Jetstar Balikan natin. abogado. Sa impormasyon din ay noong July 20, mula sa Malaysia nagtungo si Alice Go sa Singapore sakay ng isang Jetstar Flight 868. Pero yan pang mga impormasyon niyan ay i-verify ng mga mambabatas. So nalaman na nila kung ano yung number ng eroplano. Wedge. Okay, nabanggit kanina ng ilang senador na pwede magpatulong sa gobyerno ng Malaysia, pero ito ba ay pwede nating maitulad doon sa nangyari sa kaso ni Teves na nagpatulong ang ating pamahalaan sa Interpol para ma-locate siya at mahuli? May posibilidad na Interpol din ang nagbibigay na impormasyon sa mga otoridad dito sa Pilipinas, pero hindi pa natin matiyak kung yan nga ay galing sa Interpol at ipinagkaloob sa NBI, pero hindi pa yan kinukumpirma ni Senador Risa Hontiveros na siyang nagbunyag ng impormasyon kanina dito sa Senado. Alright, maraming salamat. Alright mga tol, ayan ito ang ating nakakalungkot na balita mga tol dahil para tayo na paglalaruan, lalong-lalo na yung Senado natin mga tol, di ba? Parang ginawa silang laruan eh. Pero mo naglabas na sila ng arrest warrant order pero nakalabas sa bansa. Sabi ko nga sa inyo mga tol, kahit na sinong presidente ang ilagay mo dyan, kahit na napakatino pa ng presidenteng ilagay mo dyan, maraming galamay sa gobyerno mga tol ang tiwali. So talagang hindi niya mababantayan yun. Di nga, Senado natin, ang napakarami nila, 24 sila dyan eh. Diba? Hindi rin nila nabantayan mga tol. At nalaman na lang nila, July 18 pa daw o July 20, diba? Nakarating ng Malaysia, tapos pumunta na Singapore. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.